point kasi ngayon, sir, hihintayin ko bang magkasakit ka before you stop drinking on the tap water. Pag water station operator ka, sir, dapat po, customer service talaga. Kasi ang binibenta nowadays is hindi lang po yung tubig. Ang binibenta mo yung serbisyo. Gusto mong i-improve ang services mo. Yun ang number one goal natin. Ngayon, paano mo gagawin yun kung yung machine mo mahina? Ano yung nagustuhan nila ngayon? Bakit hindi lumipat? Yung serbisyo namin. The more na mas malinis ang tubig, tumataas ang capacity ng product. Pero the more na dumudumi ang tubig, bumababa ang capacity. Hindi ko naman alam na magugusto nila yung tubig. Hindi ko naman alam na lalakas yan. Yun ang lagi dahilan sa akin. Good service, kailangan mabilis ang makina mo. Kailangan mabilis ka mag-deliver. Kailangan hindi sila nabibitin. Simula nang uso yung gadgets, Facebook, internet, lahat gusto mo instant. For drinking water, there are only two kinds of water. So ano yung dalawang yun? Ma'am, naka-video ako pero sa akin lang. Sasama ko po ba kayo? Hindi na. Oh, pwede Sabi mo, sir wag niyo kasi pagka nag-million views, sir, kung sisingilin Kahit pa-burger. Pa-burger, hindi. May pa-t-shirt tayo. Ayan. Wag daw si sir. Ayan. Guys, meron tayong mga bisita. Taga saan po kayo, ma'am? Alabat Island. Alabat Island. Ayan. Paano niyo po napuntahan dito? Paano niyo kami nakita? Sa vlog. Facebook. 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 Vlog. Nanonood. Pinagkakabala namin. Ang manood ng mga vlog mo. So ano po ang intention natin ng pagpunta dito? Mag-purchase ng makina para sa water refilling. Yung kay Alfred Water. Ako raw yun. Sige. Ayan. Ano po ba ang gagawin natin? So you're going to buy package 9. Ilalagay sa isla. Actually, ma'am, yung laundry, hindi namin pinapa-terms. Pero kapag nakabili kayo sa akin ng machine, syempre, ibibigay naman ako ng konting tulong. Yung package 9, ano to, installment or cash? Installment. Okay, sige po. 1 year, 2 years? Okay, no problem. Sige po. Bago na tayo kailangan ng certificate. Pwede. Nang refilling. So, ibig sabihin, hindi pa talaga pwede doon? Hindi po. Para lang po sigurado. Kasi nung mag-apply kami ng gas registration, hearing pa kami. Delikado yan. Kailangan. Yung gas station. Yung dapat kasi mga kabayan. Ilan na po ang water station sa lugar na tatayuan? Wala pa. Kayo pala pa. Kasi meron, pero Ay, nag-avail na pala kayo? Pag nakuha na natin, sir, yung magdadang. Doon pa lang yun on payment. As of the moment, reservation lang muna. Kung sakali mayroon namang bangko, doon na lang kami siguro magdadang. Bank transfer po, kaya naman po. Ito. Medyo maarte talaga ang gasoline station kasi flammable siya Oo, kumbaga kapag hindi mo nasunod yung safety standard na requirement nila, talagang medyo mahirap. Ang iniistriktuhan lang po kami is yung make sure na yung tubig is potable drinking water. Kailangan safe talaga yung tubig na ibibenta. pag magdadaan sa machine. Of course. Pero yung kinuha namin, doon sa liquid, sigurado nito ako Hindi yan safe yan. Normal naman po na ganun. That is give us opportunity na makapagnegosyo kasi yun po yung reason kung ba't dumarami ang water refilling station. Yung dating balon na naiinom mo, ngayon hindi na. Diba? Dati, pwede ka naman uminom ng tubig ng nawasa or ng tubig ng poso, bukal, batis. Nakakainom tayo dyan Wala naman pipigil sa'yo, sir, kung saan mo gusto uminom. As long as hindi ka naman nagkakasakit. Kaya lang, ang point kasi ngayon, sir, hihintayin ko bang magkasakit ka before you stop drinking on the tap water. Kasi nowadays, sir, sa dami po ng water contamination ngayon, syempre, mahirap kung amoebiasis yung tumama sa'yo Hindi na gumagaling It might na umayos, kagaya ng anak ko. May amoebiasis yan, pati asawa ko may amoebiasis yan. Kasi yung bang, akala nila lahat ng tubig is okay naman inumin. Akala ko ba dyan saan ka maglalagay? Ba't napunta sa Quezon Saan po ba talaga? Quezon City, Jensan? Ang dami niyo pong plano. Nandito pa lang po kayo, nagpaplano na kayo ng marami Feeling ko po magkasampung branches kayo niyan. Kasi naisip ko na yung parking ko doon, tanggalin ko, pwedeng-pwede na yung area. Sa Quezon City.
Sa Quezon City kasi magandang market. Daming tao kasi. Maraming tao sa area namin. Oo. Yun ang kagandahan sa Quezon City. Marami na rin mga ano doon, pero parang kanila lang personalize nila na Napanggamit. Pagka nandito ako, nakaupo na rito, negosyante ako. Paglabas ko dito, rider ako, kumbaga, ako na yun eh. It's my personal life na eh. Ako naman, my point of view dito sa negosyong to, actually, I have 4 water refilling station na manage ko po yan at my own. Kumbaga, before ako maging water station manufacturer, naging owner muna ako. Ibig sabihin, napagdaanan ko po yung mga struggles, problema, pinakaharap ng mga water station na operator. Kumbaga, hindi po ako gumagawa ng makina na know-how ako. Meron kasing marunong gumawa ng makina lang pero he don't know how to manage the business. So ito po ang isa sa struggle na nakita namin. Pag water station operator ka sir, dapat po customer service talaga. Kasi ang binebenta nowadays is hindi lang po yung tubig. Ang binebenta mo yung serbisyo. For example, sabi nga ng anak ko nung nakasama ko kahapon, nagmotor kami. Dad, magkano yung isang boteng ganun? 1 litro? 45. Yun ang bili namin ha. Dad, yung malaking ganun, 25 lang eh. Ba't yan 45? Sabi ko, hindi nyo kasi nare-realize na ang binabayaran nyo rito is yung convenience. Sige, saan ka bibili ng isang ganun kalaki? 25 pesos. At aanihin mo naman yun, malamig ba yun? Ito, 45 pesos. 1 litro, pero malamig. Share na tayo. Kasi kumbaga yan ako, practical din mag-isip. Ako, practical din ako eh, kasi galing kami sa hirap eh. So, ang nakita ko po dito, sa 4 na water refilling station ko po, nag-experiment ako for you. So, yung unang-unang water station ko, I started in package 9. Yung quadruple membranes. Ako yung unang dito na meron. Lumakas po yung negosyo ko, nakaka at least 6,000 pesos daily na benta. Quite good. Okay naman na negosyo. Tapos, yung second branch ko, naglagay ako sa resort dito. Sa may lugar lang dito din sa amin. Malapit lang din. Hindi masyado bumibili ang tao doon kasi masanay sila sa tubig ng package 9. Pero sir, parehas kong produkto yun ha. Kaya lang in-install ko po doon, medyo mas maliit. Package 6. Ngayon, nag-branch pa po ako, naglagay ako sa bayan dito sa may market area. Ang nilagay ko po doon is only a package 4. Pamahina. Ito yung mga observation ko. 3 water refilling station. Kasi isa sa Pampanga ni. To my 3 water refilling station venture, ang naobserbahan ko, kung bakit gustong-gusto na yung produkto ko doon sa bahay ko. Kasi doon mas mabilis kami nakakapag-refill. Hindi doon sila naghihintay ng matagal. Kasi yung makina mabilis magproseso. Nowadays po, ayaw natin na naghihintay. Simula lang uso yung gadgets, Facebook, internet, lahat gusto mo instant. Ayaw mo naghihintay. Yun ang totoo nun. Lalo kung marami kang ginagawa. You're paying for the convenience. Ngayon, napansin ko po, ang lakas ng benta ko, yes. Pero bakit yung ibang mga shop, mahina? Bakit hindi ako makamarket ng malakas doon? Kasi nga, ang complaint ng mga customer ko, watermax nga din yun. Pero ang problema, matagal naman magproseso doon. Maghihintay kami. We don't have time na maghintay. Ang gusto nila, pag nag-order sila right away, ayan na. Mabilis yung sa bahay ko eh. anong package yung nasa? 9. So, yun na isa sa observation ko po. Number 2 observation. Lasa ng tubig, yes, technically, pare-parehas lang yan. Kasi parehas na gawa ko yan eh. Yung isa lang naman lasa niyan. Kaya lang, napansin ko po, kapag po pala ang mga owner ng water station, sanay na sila sa tubig na binibili mo. Kahit may mag-offer sa'yo, hindi ka lilipat. Loyalty. Therefore, isa sa advantage din, yung good customer relationship with you as a water station operator and buyer. Nakuha niyo yung relationship na. Ngayon, napansin ko po, ma'am, marami pong nag-operate na, ito, mga kapitbahay ko dito. Kliyente ko, ako rin naman nag-install ng mga water station nila. Kinalaban ako ng sarili kong kliyente. Ayun, sinara ko yung sa akin. Nag-giveaway ako. Pero, syempre, but before ko sinara, syempre, I still continue my experiment. Ito po, yung presyo ko is 35 pesos. Yung mga in-installan ko, nagbagsakan ng presyo. 15 pesos sila, nag-price war sila. Price war sila. Syempre, alam ng mga kliyente ko na sa akin din yun. Kasi ako yung gumagawa. Pangalan ko rin nandun. It's just okay. Yung iba lumipat, but yung iba hindi. Ano yung nagustuhan nila ngayon? Bakit hindi lumipat? Yung serbisyo namin. Kahit na mas mura, 15 pesos, compare mo sa 35, they still choosing the 35 pesos kasi yung serbisyo. Ngayon, anong advantage namin? Mabilis kayo mag-deliver. Yung serbisyo talaga. Same lang naman yung... Same lang yung lasa, same lang yung presyo. Kaya lang, serbisyo binabayaran. Ngayon, ikaw na mag-start ng water station business, gusto mong i-improve ang services mo. Yun ang number 1 goal natin. Ngayon, paano mo gagawin yun kung yung machine mo mahina? Makes sense, di ba? Kung mahina ang production capacity niyan, yari, 3,000 gallons per day, package 4 namin. Produkto ko naman yan eh. Wala na akong binabanggit na ibang kumpanya eh. Akin din naman yan eh. Hindi ko sisira yung sarili kong produkto. Package 4 namin, 3,000 gallons per day. Yung totoo po niyan, ganito po compute niyan. 3,000 gallons per day. Uy, dami, di ba? Wow. Package 4 yan. Package 4 yan. Oh. Pero ganito kinukompute yan. Ituturo ko sa inyo. 3,000 gallons per day. Ito po yung computation natin. Okay? Ngayon, i-divide nyo po yan sa 24. Bakit 24? Kasi per day. Gallons, right? So 24 per hour, meron siyang 125 gallons within 1 hour. Now, gallons to hindi container. Ilang laman ng isang container? 5 gallons. So divide nyo po yan sa 5. 25
container lang within 1 hour. Ang kayang gawin yung package 4 ko. Maximum output rate pa yon. Ngayon, kung 25 container, ang tanong ko sa'yo, ilang oras ka lang magtatrabaho sa loob ng isang araw? 8 hours. Multiply ko to sa 8 hours. 200. Ito lang yung kaya mo. Not to mention, hindi talaga kayang i-produce yung 3,000 ng machine. Kasi maximum. Technically, ang kaya po niyang i-produce mga 2,800 or 2,700. I'll just being honest. Okay? Kumbaga, yes, yung each membrane could produce 3,000 gallons per day. Pero in actual, kapag madumi ang tubig mo, bumababa yan. The more na mas malinis ang tubig, tumataas ang capacity ng product. Pero the more na dumudumi ang tubig, bumababa ang capacity ng production yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, bakit yung isang water station doon malakas? Bakit ang wag mo i-compare kasi magkaiba kayo ng makina, magkaiba kayo ng supply. Kaya natatawa ko sa mga allegations nila regarding doon sa Facebook, sa napapanood ko naman sa conversation ng mga magagaling na mga technicians doon. How do you analyze the problem? Hindi naman kayo nabibigyan ng exact figure, anong tubig ang pinipilter, anong setup ang ginawa ng technician. Kaya ako, hindi ako nakikigulo doon. Bahala kayo dyan. Bahala kayo magpigulo dyan kasi lahat sila doon magaling I cannot win them. What I'm doing is, okay, this is my product, this is my company. I will just improve what I'm doing. So, focus ako doon sa improvement ng mga kliyente ko at ng company ko. Kung 200 bottles lang ang kaya kong i-deliver, rough estimate, hindi to talaga 200. Kasi pagka nawalan ka ng tubig, yung nawasan mo or deep well mo, kinapos, magsha-shutdown yung makina. Siyempre, automatic. Hindi masisira. Protection niya yun Ibig sabihin, pag nag-shutdown yan, within 8 hours, sir, yung 200 mo nabawasan. Di ba? And technically, ang kaya lang niyang i-produce, medyo mas maliit. And then, sabi natin, gusto niyo magbigay ng fast delivery. Sir, ang kinumpute mo, 8 hours Ibig sabihin, kinuha mo ng morning, deliver mo ng hapon. Asan ang good service doon? Pumfilay natin ng maigi. Okay, para at least naintindihan natin. Yung 200, hindi talaga 200. Let's be realistic computation lang. Bawasan mo siya ng around 50 container. So, 150 ang kaya mong gawin within 8 hours. Conservative computation. Hindi ako nag-overpromise, hindi ako nag-ano sa inyo. Kumbaga, ito talaga yung output rate niyan sa loob ng maghapon. Okay, now, sabi mo, good service ang gusto mo. Yung kinuha mo ng morning, gabi mo madideliver yon. Tama? Kasi 8 hours yun Ano ang compute natin? Dapat hindi 8, dapat 4. Half day pa lang dapat na-deliver na. For you to able to do that, di-divide natin sa dalawa. Kasi 4 hours. So, divided by 2, so technically, to give them a good service, dapat 75 lang ang benta mo. Mababa. Maliit. Diyan ngayon nagkakaproblema yung mga water station. Just to give you an idea kapag ka naka-single membrane ka, at least 75 bottles to give them a good service. Mabilis na yon 4 hours. Pero kapag lumalagpas ka sa 75, sa 100 ka na, expect mo may mga delays ka na. Doon na sumasakit yung ulo ng mga client din namin na bumili ng 4 and then after 1 week, 3 days pa nga lang, kaka-opening pa lang. Boss, upgrade mo na yung makina ko, kaka-opening pa lang. Kulang na. Kulang na. Kaya ang laging alibay, hindi ko naman alam na magugusto nila yung tubig hindi ko naman alam na lalakas yan Yun ang lagi dahilan sa akin. Sir, para saan pa at pinag-aralan namin yung makina, dumaan tayo sa mga gantong proseso kung hindi mo ini-expect na lalakas. What is the sense? Anong my point? Yun talaga yung nangyayari. It's not a point. It's a real na pangyayari. Kasi operator ako ng water station. Nangyari po sa mismong negosyo ko. To help you out, to have a good decision making sa negosyong to. Siyempre, kailangan mo ng good service, good product. So, ano yung package? So, kung ito, 75, yung kaya ibigay ng 4. I-multiply mo na lang sa 4. Ito yung 9. 300 container. Conservative na to. In half day, yung package na yun. Hindi ka pa stress nito. Pero technically, may mga client kami, package 9, 600 sila daily. Medyo sabi nila, medyo stress na Sir Alfred. Stress kasi, naghahabol ka Ito yung pinaka, average mo yan. 300, 350, ganyan. Kasi ako, ang goal ko lagi sa mga staff ko, tsaka sa operation ko, dapat within half day, tapos na yung deliveries natin. Yung hapon, mga follow-up na lang yon. Yung mga may nag-walk-in, may mga iba pang gustong humabol ng delivery, sila na lang yun. Pero yung regular customer, dapat within half day, dapat na-deliver mo na yan. Or else, di-deliver ng iba yan. Tapos na ang tanghalian, uhaw na yung mga yan. So, ganun natin kinocompute yan. Para at least nagkaroon kayo ng idea. Sabi nga nila, bakit Alfred, yung ibang mga water station nababankrupt? Bakit humihina? Bakit nagsasara? Kasi nga, ito yung mga bagay na hindi nila kinompute. Like as I said, meron akong 3 water station. Mismo yun, 3 magkakalaban. Pero sarili ko yun, akin lahat yun. Magkakalaban yun. Pinaglaban-laban
ilalaban ko yung negosyo ko sarili. Ngayon, ang na-find out ko talaga ito. Good service, kailangan mabilis ang makina mo, kailangan mabilis ka mag-deliver, kailangan hindi sila nabibitin. Kaya yung tawag na, hello, pa-deliver ako tubig, now na, galit pa yun. Kaya napansin nyo, sir, maraming water station, nakatambak sa labas yung container. Di ba nakakainggan niya silang tignan? Pero ang totoo, hindi nakakainggan niya. Kung nakakaintindi yung tumitingin. Bakit? Kasi kaya matakatambak yung galon dun. Ang bagal ng makina nun. Kung ako, titignan ko sa kalsada, as buyer, uy, ang lakas naman ng water station na yan, ang ganda, ang ganda. Pero sa nakakaintindi, di maganda yan. Bakit? Hapon na, nakapila pa yung mga container. So, anong oras ni-deliver yan? Gabi na. Maraming problemang ganun sa mga ibang water station. Kaya nga po may nagsasara. Kasi nawawalan sila ng customer dahil ang tagal nilang naghihintay. Hanggang ngayon, nakapila pa rin din yung... Nakapila pa yung container. Ngayon, sir, ma'am, napagbigyan ka na sa una. Sa pangalawa, pangatlo, baka hindi ka napagbigyan. Ang mangyayari, lilipat yan sa iba. Ito naman ang worst case scenario. Boss, okay, kinuha ni ma'am, package 4. 9 kayo. Yung makina niya mabagal gumawa. Yung sa'yo mabilis. Nag-invest ng 1,000 container to. Nag-invest ka rin ng 1,000 container. Ngayon, dahil mabagal tong gumalaw, mabagal tong mag-refill, palagay mo yung 1,000 container na to, 1,000 pa rin kayo paparefill sa kanya. Hindi. Baka ikaw na ang gumagamit ng container niya. Tsaka mas yayaman ganit una kaysa sa kanya. Tama. Bakit? Tama yon. Bakit ka mo? Kasi yung mismong investment mo na container, nire-refill sa ibang water station sa kanila. Kasi supposed to be dapat, uy, sa akin yan ah. Kaya yung malalaking water station, yung malalakas mag-produce, sila po yung napakalaki ng advantage. Kasi nga, ang bilis silang magkarga. Lalo pag nakita, uy, bagong customer, pa-impress tayo dyan, payabang-yabang tayo dyan. Kasi bagong kliyente, bagong tanggap, bagong salta. Hindi natin galon to, nandito. Refillan natin agad. Baka mamaya, makuha pa ng iba. Kakarga na yan. Iuuna pa sa linya yan, boss. Ito na. Aba, mabilis dito ah. Dito ulit ako magpaparefill. Pero hindi mo container yun. Container ng kalaban yun. Tama. Oh. Nangyayari yata sa atin sa bigas ko yun eh. Oh. Hindi naman natin tanggap pero sa atin bumibili. Yun. Isa pa rin yun. Pati sa gas tank, ganun din. Regasco, dealer ka ng Regasco. Regasco, baka naman. Dito lang si Alfred Watermax. Okay naman ng gas ng Regasco. Maganda naman ng feedback. Tsaka very active din sila sa marketing talaga. Kung dealer ka, ang bilis nilang makabenta din. It helps actually. Kaya kami, agresibo din kami sa ganito na social media marketing namin. Kasi alam ko na makakatulong din sa mga kliyente ko. If you want me to promote your product, sabi ko nga, Sa production process, ano yung gagawin ko doon? Refill lang ako ng refill. Package 9 hanggang 600. meron kang exclusive na tao na taga-refill lang talaga. Tapos i-stock ko yung tubig. Okay lang naman ka-stock. Yeah, okay lang. Hindi naman napapanis yan eh. Hanggang ilang araw, sir? Wala pong expiration ng tubig natin. Ang malinis sa tubig, walang expiration. Kasi wala siyang bacteria eh. Hindi pala siya napapanis. Akala ko madali siyang mapanis. No, hindi napapanis ang tubig ng Watermax. Ang daw na tubig, hindi napapanis. Tingnan mo naman yan sa mall, di ba? Pero pag nasikatan ng araw, Bigyan natin ng konting diin yan. Ang nasisira po yung nalagyan. Hindi yung tubig. Hindi yung tubig. Okay? so mali yung lagi kong pinapaliwanag doon sa mga nakakamarites ko. Pag tumagal na sikatan ng araw ang water refill na tubig, sira na. Okay, speaking of nasikatan ng araw. Ang tubig na nabilad sa araw, kahit mabilad yon, basta malinis yon, pure water yon, di yun mag-i-difference, di yun magbabago. Not unless mineral siya. Kung mineral water po yun, syempre mag-react po yung minerals, maglulumot and whatsoever. Kasi mineral eh. Mayroong photosynthesis na tinatawag. So mag-react yun. Pero technically, kung purified water yan, like Watermax, wala pong reaction. Ngayon, imagine nyo po, yung plastic na nakababad sa init, ano mangyayari? Magme-melt. So, saan pupunta yung melt? Masisira. Nakakausap ko mo si Alfred kamo, ito pala kamo yung sistema. Ano? Napansin mo sir yung ginagamit nila na light bulb sa madidilim na bahay. Ang ginagawa nila, kukuha sila ng boteng ganyan, lalagyan ng purified water, tatakpan, bubutasin yung bubong ng bahay na madidilim. Tapos, pag tinamaan ng araw yon, yun yung magiging silbing ilaw sa loob. Kaya po pwede yon, purified water. Pero subukan mo na mineral water, lagay mo doon, malulumot yun. Didilim din yun eventually. Pero kung pure water, walang reaction. Distilled, purified, anything na 10 ppm and below, walang reaction. Mineral water, sir, is marketing strat. There's no such thing na mineral water. Okay? Bakit mo tinawag na mineral water? Yun yung marketing nila eh. Ano ba dapat? Purified. No. Magkaiba din. Mali. Sir, ikaw, nangangaral ka na naman ng mali. Iko-correct natin. Okay. There are only two kinds of water. For drinking Baka isama yung mga salt, yung mga tubig dagat. For drinking water, there are only two kinds of water. So ano yung dalawang yun? Yung una is a safe drinking water. Yung pangalawa, yung pure drinking water. On top of safe drinking water, ano yung kasama doon? Ayun yung mineral, yung alkaline, spring, balon na malinis inumin, anything na walang bacteria na around 10 ppm parts per million hanggang 600 ppm considered as safe drinking water as long as walang bacteria. Okay? Yun yung safe drinking water.
water. So, nandun na yung tubig ng glacier, tubig ng kung ano-ano pa, spring, anything. Safe inumin. Safe drinking water ang claim natin doon. While this one, yung pure drinking water, ano naman sila? Sila naman yung 10 ppm and below. So, ano ba yung 10 ppm and below? Yun po yung purified, yun po yung distilled, ayan po yung anything na process like ginamitan ng nanofiltration, microfiltration, desalinations. Yan po, lahat po ng nagna-number na walang any minerals or contamination sa water niyon. Just a pure water. It's considered as pure water. Tubig ng baterya, pure water yan. So, yan mga yon. Plus, there are only two kinds of water. Now, o ba't tinawag tong alkaline? Alkaline kasi may mataas na potential hydrogen, may pH level, mayroong mataas na negative ORP, oxidation reduction potential. That is the alkaline. Now, pag sinabi nating 7.5 pataas pH level, yun ay alkaline. Pag sinabing 7, yun po yung tinatawag na natural drinking water. Iba-iba po, ano? Sigurado sa papatawag ako ng LG. I don't think so. Justify anong klase ng produkto. I don't think so na ganun, sir. Kasi tubig to eh, hindi naman to. Kasi sasabihin na naman nila, nasa poblasyon ka, populated yung area, kahit naka-deep well ka, papasok yung mikrobyo, etc. Sige, we'll see that. Alam mo nang mali, hindi mo pa i-correct. So, ang nangyari, sumama ka sa mali. Kapag nang patakbo kayo ng negosyo nyo, the way kung paano ko minamanage yung sa akin, I want you to do the same. Hindi lahat giveaway. May sinasahuran tayong tao. My business is recommended by my client and by Meta and YouTube. The more na mas malaki ang makina, mas malaki ang advantage mo sa business natin. Mabilis ka na mag-process, mas efficient ka pa. Ngayon, sasabihin mo sa akin, Alfred, kailan ang ROI niyan? Kailan ako kikita? Gaano kalaki kikitain ko? Ang next na question ko, anong package po ba yung gamit mo?